It's time na makinig kayo sa amin. At hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo pagrespeto sa pundasyon ng bansang ito, ang ating konstitusyon. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami! Tinraidor mo si PRRD! Tinraidor mo kami mga Pilipino! Duterte! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Joey Cruz. At natutuwa po ako na nandito po ako sa inyong harapan para mapakinggan kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Sa totoo lang po, simula po noong dinala si PRRD sa The Hague, alam ko marami sa inyo naghihinagpis, umiiyak, baka pinagtatawanan na nga kayo ng mga kasama nyo sa bahay dahil pagka nakikita nyo yung mga bagay na nagpapaalala sa ating mahal na Tatay Digong, talagang nangingilit yung mga luha ninyo at ganon din po ako. At bakit hindi natin mararamdaman yon? At bakit hindi tayo masasaktan sa dinadanas ng unang Pangulo na mayroong malasakit sa mga maliliit na Pilipino na kagaya nyo at kagaya ko? Si PRRD lang ang leader na nagpakita na yung mga maliliit na Pilipino importante, na yung mga maliliit na Pilipino kailangan maglakad kayo taas noo sa buong mundo. Sa panahon lang ni PRRD, doon lang namin naranasan yon. At kayong mga kapulisan, alam namin, ramdam na ramdam ninyo, nagkaroon kayo ng dignidad dahil sa tatay namin. Sa totoo lang po, ngayon nakarating sa akin ang balita na tinatrabaho kami ng mga law enforcement. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita at ma-articulate ang lahat ng galit ko dito sa mapang-aping gobyernong to. Kanina umaga may press con sila sa Malacanang at ang sabi nila, hindi kayo pwedeng magtipon-tipon para i-articulate ang hatred nyo. Kailan pa kayo nagkaroon ng control sa nararamdaman namin? Kung galit kami sa administrasyon na to dahil tinraidor nyo kami! Pinagkatiwalaan namin si Bongbong Marcos kasi sinabi mo continuity! Sabi mo itutuloy mo lahat ng proyekto ni PRRD! Sinabi mo na hindi mo siya ibibigay sa ICC! Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami! Tinraidor mo si PRRD! Tinraidor mo kami mga Pilipino! Bodol! 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 Kung galit kami sa inyo at kung nararamdaman namin ay hatred dito sa gobyernong to, hindi yun kasalanan namin. Ginawa nyo yun, sinaktan nyo kami, tinraidor nyo kami, dapat pinagsisilbihan nyo kami, pero ang ginagawa nyo, inaapi nyo kami ngayon. Mga Pilipino rin po kami, kaming mga Duterte supporters. It's time na makinig kayo sa amin. It's time na dapat pagsilbihan nyo kami. At sana nakikita nyo yan kung minumura namin kayo mula ulo hanggang paa dahil yun ang nararamdaman namin sa inyo. Mga magnanakaw kayo mga putang ina nyo. Bodol! 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 Tigilan nyo na yung pulburon! Para makapag-isip kayo ng tama.
ninyo sa batas, wala nang batas-batas. Kung anong trip nyo, yun ang nangyayari. Yung sinasabi ninyo na sinunod nyo ang batas sa pag-aresto kay PRRD, hindi po kami tanga. Alam po namin ang mga karapatan namin bilang Pilipino. Alam namin kung ano ang karapatan ni PRRD. Hindi siya dapat pinadala sa Hague. Hindi siya dapat pinadala sa ICC. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ng mga ninuno nating mga Pilipino, yung pinaglaban natin para magkaroon ng batas dito sa bansang to na dapat nire-respeto ninyo, sa ginawa nyo kay PRRD dahil galit lang kayo sa kanya dahil sa politika, kinalimutan nyo yon. At hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo pagrespeto sa pundasyon ng bansang ito, ang ating konstitusyon. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita sa harap ninyong lahat. Pero isa lang ang gusto kong maalala ninyo. Hindi nyo makakalimutan ang apelidong Duterte. Duterte! 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 Salamat, Ma'am Joey. At ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon. Okay! Pasensya na po kayo ha. Ako po ay simpleng tao lamang. Nagsasaka po ang aking pamilya sa Quezon Province. Ako po ay nagtatrabaho sa Maynila. Binubuhay ko po ang aking anak at sinusuportahan ko po ang aking mga pamilya. So ngayon po ang topic ko dahil ako po ay naging isang OFW dati. Ang OFW po natin na kumikita ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Magkano nga po sa isang araw ang kinikita sa remittance ng OFW? 43 or 41 billion po ba? Na sinasabi ni Clea Castro na hindi daw kawalan. Pero pagkatapos ng isang araw o dalawa, binabantaan po ang ating mga OFW. Ang kapal ng mukha. Halatang-halata si Clea Castro ay para po rin galing po sa mental hospital ata. Napapansin niyo po ba? Pag tinatanong po ang kanyang mga kaalyado ni Marcos, laging mali ang sagot o kaya po nakalimutan ang sasabihin. Lagi na lang po ganun. Ngayon po, nakikita ko po ang ating mga kapulisan ay marami pang kabataan. Hindi ko alam kung kayo bagong graduate lamang. Ako po ay 38 years old, hindi lang po halata. Ako po ay parang 16. Boto po ba kayo ay parang 16 years old lamang? Okay, sa ating mga kapulisan, nung si Pangulong Duterte ay nasa serbisyo, hindi ko alam kung naranasan nyo ang kanyang pamumuno. Kayo mismo makakapagkumpara sa pamumuno niya ngayon. Duterte! Mga kababayan, palakpakan po natin si Tatay Rani Ludovica! Duterte! 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 Okay! O, tingnan niyo po muna isang 16 years old. Mag-focus po muna kayo sa isang 16 years old. Opo! So ngayon po itutuloy ko yung sa pamumuni ni Tatay Digo. Sabayan po natin ang masarap na tengang busina! Duterte! 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 Duterte!
Gigil na gigil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire! Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero hinahamon kita, kaya po kitang harapin sa debate. Isang babaeng, kung titingnan ay 16 years old, kaya ko pong labanan sa edad ni Claire Castro, na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilan taon na po ba si Claire Castro? 75! Imagine nyo, yung mga panahong napanood ko po yung video. Sinabi ni Marcos sa isang interview, napakayabang ng bangag. Sinabi niya tayo daw ay hindi na tayo under ng jurisdiction ng ICC. Subalit natagpuan, anong ginawa niya? Hindi niya kaya ang mga Duterte. Kaya pinalabas niya na ang ICC, Quezon Herodes na ang Interpol daw ang may gawa ng lahat. Pero may nakita ba kayo kahit isang Interpol nung panahong dinakip si Presidente Duterte? Wala! At ang putang ina! Ginamit! Ang pera ng taong bayan para bigyan ng aeroplano at ipadala sa Netherlands. Si Tatay Digong, tama ba yun? Kaninong aeroplano ang ginamit? Magkano ang binayad? Hindi natin malaman pero alam nating sobrang mahal. Pera ng bayan, eto pa. Magkano ang tax na binabayad ko? Monthly. Yung mga nagtitinda sa baklaran sa gilid-gilid na nagsisikap para kumita kahit gagang piranggot, mapakain lang kanilang mga anak. Ibinamimigay ng mga buhayang politician. Ginagawang ayuda ngayon at ginagamit para makakuha ng boto. Tama ba yun? Sobrang nakakasama ng loob. Single mom ako, nagtatrabaho, nag-OOT. Lahat ng OT ko napupunta sa tax. Hindi ka makakatanggi, automatic na kinukuha ng gobyerno ang pera ng mga nagtatrabaho. Pero yung mga mayayamang kamag-anak ng kapitan sa barangay na may sasakyan, masarap ang buhay, kasama sa listahan ng mga ayuda, akag at kung ano-ano pang kalokohang pinamimigay nila. Nakakahiya ang gobyerno na meron tayo ngayon. Pag hindi ka kabate ng tagalista, hindi ka kasama sa listahan, samantalang iyong ayos lang na tayo ay tumulong. Pero sana yung binibigyan ng pera ng gobyerno, yung nakikita nating mga taong nagsisikap, pero talagang walang-wala pa rin sa buhay. Ang masakit kasi, yung mga taong meron naman, sa isang pamilya, saksi ako sa aming probinsya, 2-3 miyembro ng pamilya ang kumukuha lagi ng ayuda. Samantalang tayong mga nagtatrabaho, automatic na kinakaltasan ng ating tax. At sa inyong mga kapulisan, congratulations sa dinagdag na sahod sa inyo. Magkano isang araw? 250 times 30 days. Nakakahiya dahil binigyan lang kayo ng dagdag sahod. Pagkatapos, tuparin at isa katuparan ang mga plano nila na patalsikin o paalisin sa bansa natin ang ating Tatay Digong. Hindi ba kayo nahihiya? Natatanggapin nyo ang dagdag sahod na yon dahil may ginawa ang inyong amo na si General Torre. Ang kapal ng mukha niya, sasabihin niya, ano yun? Support!
Ipakita mo nga! Di ba nakakatawa mga kababayan? Laging sinasabi nila, iba ang statement nila sa panahong kinuha nila si Tatay Digong. Makalipas ang ilang araw, isa pa itong pamilya ng Rimulya. Isang anak na drug addict, tapos ngayon nakapal na mukha, kala mo kung sinong malinis. Pagkatapos mahuli ang kanyang anak, nawala na parang bula sa media. Magkano yun? Kung hindi ako nagkakamali sa nabasa ko, 1 milyong mahigit ang halaga ng droga. Nasaan ang droga na yon at nasaan na yung anak ni Rimulya ngayon? Tapos nung mga panahon, ako po ay nagtatrabaho sa isang kasino. Nung mga panahon laging sinasabi na dahil dyan sa Pogo na yan, aminin po natin sa hindi, lalo na ang ating mga gobyerno at nakaupo mga politician, ang laki ng mga nakukuha yung pera dahil sa Pogo. At ikaw, John Vic Rimulya, isang malaking kalupaan nyo ang tinayuan ng mga building ng mga Pogo dyan sa Cavite. Sa may Island Cove, tanda ko yan ate. Sa dami po ng karanasan ko, ako po ay talagang makapolitikang tao. Gusto ko po talagang mag-aral dati ng abogado. Subalit talagang 10 kahit isang tuka po kami ng mga panahong una. At nung nagkaroon po ako ng kakayahang pag-aralin ng sarili ko, hindi ko na po kaya sa oras dahil ako nga po ay breadwinner. Sa kasamaang palad, naging single mom pa po ako, pero sobrang proud po ako. Dahil hanggang ngayon po ay mag-isa kong binubuhay ang aking pamilya. Maayos po ako nagtatrabaho, pero bakit patuloy tayong ninanakawan ng administrasyon? Alam po naman natin, napapanood natin lahat sa balita. Isa lang po ang hiling ko bago ko tapusin itong pagsasalita ko dito. Wag na wag po tayong matatakot kahit kanino. Lalo na lahat ng sinasabi natin at ipinopost sa social media ay purong katotohanan lamang. Walang halong edited, hindi scripted. At higit sa lahat po, wag po tayong magpapatalo sa malalaking network na yung pinapalabas po nila ay puro pabor lamang sa administrasyon at puro pagpapabagsak kay Tatay Digong. So ngayon po, isigaw, ulitin po natin ang kanta bago po ako magtapos. Nananawagan ako sa mga musician, singer,